Misteryo ng modernong mundo. Ang eksaktong sukat at modelo ng mundo. Wow! Tignan nyo kung paano umikot ang araw sa ating mundo. Ha! Mahusay! Ano kayang susunod na matutuklasan nila? Pagkain! Bumili tayo ng pistasyo! Heto, para sa'yo. Doña Zed! Nasaan na ang mga pistasyo? Ayun. Ano? Bakit mo pinamigay? Sa atin kaya yun! Hayaan mo silang bumili! Pero wala silang pera. Pero yun ang huling paninda! Shazman, magandang asal ang pagiging bukas palad. Huh? Talaga? Siguro ang mas maganda niyan, wala na kaming pistasyo ngayon. Narinig mo na ba ang kwento tungkol kay Hasan? Yung tindero ng pistasyo? Hindi, isa siyang napakamapagbigay na tao. At dahil sa ugali niyang yun, may milagrong nangyari sa buhay niya. Siya'y mula sa bayan ng Susa at tindero ng Pampalasa. Wala siyang gaanong kaibigan. Dumadaan ang mga araw at gabi na mag-isa siya. At kahit hindi sagana ang buhay, masaya siya. Isang araw, pinamanahan siya ng yaman ng yumao niyang tiyuhin. Oh! Wow! Sa isang iglap, yumaman siya. At kumalat ang balita. Hasan! Pare ko! Ang galing! Ang swerte mo! Kumusta na? Kumusta ang pamilya? Kilala ba kita? Ako si Omar, ang mabait na kapitbahay mo. Magkapitbahay tayo sa loob ng 15 taon. Ano ka ba? Para na tayong magkapatid. Ba't ngayon ko lang pumunta? Dahil ang magkapatid ay kailangang laging magkasama, di ba? Oh, ganun ba? Oh, gusto mo ba ako sabayang maghapunan kung ganun? Hindi. Naparito ako para yayain kang kumain sa labas. Talaga? Mukhang magandang ideya yan ah. Kung ganon, tara na! Sigurado kong magiging masaya to. Sa isang iglap, napaligiran si Hasan ng maraming tao. Gusto siyang maging kaibigan ng lahat. Tagay! Para sa kapatid kong si Hasan! Hasan! Naku, napakasayo talaga ng gabing ito. Napakabait talaga ninyong lahat sa akin. Hindi. wala yun. Mabait ka rin sa amin. Kaya mabait kami sa'yo. Sige, ano pang gusto mo? Isa pang tinapay? Isa pang kape? Isa pang tsaa? Mukhang hindi ko na ata kayang kumain. Busog na ako. Sigurado ka ba? Oo naman, napakasarap talaga ng pagkain. Bakit di natin to ulitin bukas ng gabi kung ganon? Talaga? Oo naman! Tapos bukas, pupunta tayo sa... Imposible! May problema ba? Hasan, naiwan ko yata ang pitaka ko. Eto. Sige, ako na bahala rito. Sagot ko na. Teka, hindi yata kasya ang dala ko. Ako naman, sa Sabado pa ang sweldo ko. Ayos lang yan. Sige, ako na lang magbabayad ng lahat. Hindi. Ayos lang. Pasensya ka na, Hasan. Hindi ko pwedeng gawin ito sa'yo. Bisita kita! Pero, ayos lang talaga. Seryoso. Masaya akong gawin yun. Kung hindi nyo na itatanong, meron akong minanang napakalaking halaga. Ano? Nagbibiro ka Seryoso lang sabi ka mo, talaga ha? dyan? Hindi ako nagbibiro. May dala akong maraming pera. Eto. Ibang klase ka, Hasan. Kapag may kailangan ka, tawag ka lang. Palimos ng konting tulong. Umalis ka nga dito, matandang pulubi. Umalis ka nga, tanda! Sige na, Hasan. Kita na lang tayo bukas. Eto. Kung hindi tayo magtutulungan, sino tutulong sa atin? Dahil sa mga kaibigan, hindi na nag-iisa si Hasan. Gusto siyang tulungan ng lahat na ubusin ang pera niya.
Sobra ang kaligayahan ni Hasan. May mga kaibigan, merong pera, at meron siyang malaki at magandang bahay. Ang lahat ay nasa ayos. Andyan na naman ang barkada. Maniningil ako ng upa! Oh, teka, sandali lang po. Pero nangyari ang hindi inaasahan ni Hasan. Naubos na ang pera niya. Matapos maubos ito sa barkada, sa pagkain palagi sa labas, pagbibigay ng regalo at mga bagay, naubos ni Hasan ang lahat ng minana niya. Kinuha ang mga naipundar niya, kasama ang mahalagang bagay para sa kanya. Hindi na makapag-imbita si Hasan o kahit makakain sa labas, hanggang wala nang kaibigan na bumibisita. Naging mas mahirap pa ang mga sumunod. Ngayon, wala nang pambili si Hasan ng makakain o bahay na kanyang titirhan. Dahil desperado na, pumunta si Hasan sa mga taong makakatulong, ang barkada. Hasan? Omar, Bakit ka nandito? pwede ba ako humiram sa'yo ng pera? At bakit naman kita pahihiramin ng pera? Pero, Umalis ka na nga rito! akala ko ba magkapatid tayo? Haidar, kailangan ko ng pera. Teka, magkakilala ba tayo? Layas! Mag-isa at walang mapuntahan, nanirahan si Hasan sa ilalim ng isang silong. Paano nangyari sa akin to? Naging mangmang ako. At nagsimulang manalangin si Hasan. Panginoon, kung nariyan ka, tulungan mo ako. Anong dapat kong gawin? Ito ang napala ako sa pagdadasal. Halika, sumama ka. Anong lugar to? Tuloy ka. Pinakitaan si Hasan ng pagiging bukas palad nung gabing yon. Kumain siya ng mainit na pagkain at uminom ng tsaa. Binigyan pa siya ng damit at nakapagpainit pa sa pugon. Napakaganda po ng bahay ninyo. Meron din ako nito noon. Nabulag lang ako sa katotohanan. Akala ko mga kaibigan ko sila. Ngayon, wala na sa akin ang lahat. Hindi ang lahat. Mayamang tao ka pa rin ngayon, Hasan. Ano ba pinagsasasabi nyo? Nawalan ako ng bahay, ng negosyo. Hindi mo na ako natatandaan, ano? Dapat ba? Ang alam ko ito'y sa'yo. Ikaw? Ikaw yung pulubing binigyan ko ng pera noon. Kinuha ko ang perang binigay mo at pinambili ko ng tindahan. Umunlad ang ginawa kong maliit na negosyo. At ang kalahati nun ay para sa'yo. Kung hindi tayo magtutulungan, sinong tutulong sa atin? At dooy naging masayahing muli si Hasan. Natutunan niya na kahit napilit tayong pinarurupok ng kabaitan, maililigtas tayo nito. Oh, nandiyan pala kayo! Siya nga pala, nakita kong binigay mo ang pistasyo sa batang yon kanina. Eto, Iha, para sa'yo ito. Alam ko naman ang pagbibigay naman ang dapat gawin. Mula ngayon, ako na ang pinakamabait na prinsipe sa mundo. Mabuti. Oh, heto pa Ano? Doña Zad! Bakit? Meron ka bang kwento dyan kung saan nakakain ako ng pistasyo?